The coronavirus pandemic has tanked the global economy with unprecedented speed. And we are trying to prepare ourselves to help to avoid the corona spread. For medics, hidden until it got out. We are talking about Dr. Ai Fen. Hundreds of Australians are settling into forced quarantine after being rescued, brought home on... Let's take a look at the global pandemic numbers now. There are more than 1.7... Nagsimula na ang community-based testing para sa COVID-19 ng Quezon City. So what's the difference between a recession and a depression? It comes down to how long the
Makapangyarihan Diyos, aming Ama, ang lumikha ng langit at lupa. Kami ng mga anak mo ay lumalapit sa iyong harapan upang mamagitan para sa buong mundo. Halos lahat ng bansa ay kasalukuyang apektado at nasa ilalim ng panganib sanhi ng COVID-19. Ang tulong namin ay nagmumula sa inyo. Nagsusumamo po kami para sa inyong awa at proteksyon laban sa virus na ito. Ipinapahayag namin na kayo lamang po ang aming kanlungan, ang aming tanggulan at ang aming kaligtasan. Dalangin namin na proteksyonan mo po ang aming mga kababayan sa nakamamatay na karamdamang ito. Pagkalooban mo po kami ng malakas na resistensya at malusog na pangangatawan. Iligtas mo po ang aming bansa sa mapanganib na suliranin ito. Pagkalooban mo ang aming pamahalaan, ang iba't ibang pinuno ng mga bansa at ang bawat lokal na pinuno ng karunungan upang sa kanilang pagtatatag at pagpapatupad ng gabay, hakbang at estratehiya ay aming mapagtagumpayan ang paglaban sa COVID-19.
Tulungan mo po ang mga opisyal namin sa kagawaran ng kalusugan, ang mga medical na personnel, ang mga doktor at nurses, nawa sa pamamagitan ng iyong lakas at kapangyarihan. Sila ay kumalinga sa mga may sakit at mahihina. At hayaan po ninyo na ang malawakang epidemya na ito ay matapos na sa mabilis na panahon. Gabayan po ninyo, Panginoong Hesus, ang mga siyentipiko sa buong mundo na puso-usan nagtatrabaho upang maghanap ng lunas sa COVID-19. Ipahintulot po ninyo na sa lalong madaling panahon ay matuklasan na po nila ang kinakailangang bakuna para sa coronavirus. Sa mapanganib ng mga panahong ito, pagkalooban mo kami ng inyong biyaya at kapayapaan upang manatiling mahinahon at madaig namin ang takot. Dahil ang espiritu ng takot ay hindi nagmumula sa inyo, pawiin mo ang pag-aalala, pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa. Sa halip ay bigyan ninyo kami ng pampalataya, pag-asa at pagmamahal. Puniin mo ang aming puso ng inyong salita at lagi kaming samahan ng inyong presensya. Panghawakan namin ang pangako na mananatili sa ganap na kapayapaan ang mga taong ang mapaningin ay nakatuon sa iyo. Tulungan mo kami na ipakita ang larawan ng Hesukristo sa pamamagitan ng pagkalinga sa mga naghihirap at hindi kayang bilhin ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Gawin mo kaming hindi makasarili, sa halip na tumutulong at nagbibigay pag-asa. Palakasin mo sila tulad ng pagpapalakas mo sa amin sa oras ng aming kahirapan. Dalangin namin na sa gitna ng malawakang epidemya na ito, kami ay magbigkis-bigkis sa iyong pagmamahal. Bubuklurin mo ang bawat bansa ng iyong kapayapaan at ipagkaloob mo sa amin ang pag-asa at kagalingan sa pamamagitan ng iyong mayamang biyaya at kapangyarihan. Magbayanihan nawa kami para sa kagalingan ng lahat. Sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, kami ay nanalangin. Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong pribilehiyo na ipinagkaloob niya sa atin upang tayo ay sama-samang makapanalangin, sumamba sa Kanya at makapag-aral ng Kanyang banal na salita. Binabati po natin ang lahat ng ating kapatiran sa El Jor, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR at sa iba't ibang panig ng bansa. Ganun din ang mga sumusubaybay sa atin sa ating national live streaming here. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Nawa po ay nasa maayos tayong kalagayan at mayroong malakas at malusog na kalusugan. Patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon sapagkat alam natin na sa Kanyang itinakdang panahon at sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan, matatapos din po ang ating suliranin. Siya ay nananatili sa trono at siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Tunay nga po na tayo ay nabubuhay sa isang panahon ng walang katiyakan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan nating si Kristo ang buhay. Mensahe sa panahon ng walang katiyakan. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi maikakaila that we are living in uncertain times. There is so much pain and sufferings at kahit na may announcement ang government doon sa mga nasa GCQ na meron kayong bagong normal, pero there's still uncertainties. Kahit lumabas tayo ba ay mapuproteksyonan? Nangangahulugan ba na wala tayong masasagap na virus doon? Even yung mga nagtatrabaho at may maliliit na negosyo ay meron pa ring mga uncertainties. Even our government, sinasabi nga minsan sa isang broadcast nila na
Hindi natin tiyak kung hanggang saan tayo dadalhin ang ating pondo. So there's so much uncertainties and suffering around us. Pero nawa po sa pamagitan ng salita ng Panginoon ngayong umaga, tayo po ay ma-encourage na malaman natin on how can we really live this Christian life, especially when we are in the middle of uncertainties. Uncertainties kasi ang pagtutuunan po natin ng pansin sa pag-aaral natin ngayong umaga ay ang karanasan ni Apostol Pablo. Ang kanyang tagubilin ayon sa aklat na siya mismo ang nagsulat, ang aklat ng Philippians. Ang Philippians po ay sinulat niya nung panahon na siya ay nakabilanggo or he is in house arrest in Rome. O kumbaga sa atin ngayon ay naka-home quarantine. So siya po ay in house arrest sa kadahilanan po na siya ay tapat na nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Kumbaga ay tatanungin natin is ito pa ba ang reward ng kanyang faithfulness at ng kanyang passion? Tapat siya na nangangaral at siya ay nakakulong. So pero sa kabila po ng kanyang kalagayan ay si Pablo po ay hindi na discouraged. Merong uncertainty sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung kailan siya makakalabas or kailan siya lalaya or siya ba ay may execute. Hindi niya alam what will happen tomorrow. Hindi niya alam what lies ahead in the future. Kung siya ba ay mai-execute na or siya ay palalayain. Pero alam niyo po, sa likod ng sitwasyon na ito, ng kawalan ng katiyakan at ng kanyang pagdurusa doon sa bilangguan dahil sa kanyang matapat na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya nagkaroon ng discouragement, hindi siya nagalit sa Diyos, hindi niya sinisi ang Diyos, hindi siya naging bitter sa sitwasyon, hindi po siya nagreklamo, hindi siya na in despair, at hindi siya na depressed. Instead, he continued to live for Christ. At dito nga sa aklat ng Philippians, diyan natin mababasa yung famous philosophy ni Apostol Pablo. Sa Philippians 1:21, ang sabi niya, ang mabuhay ay para kay Kristo. Marahil yan po ay isa sa mga paboritong verse natin sa Bible o kaya life verse na natin. For me to live is Christ and to die is gain. So yan po ang kanyang paninindigan. Si Kristo ang buhay. Ano po ang palatandaan na tayo ay nabubuhay para kay Kristo? Tingnan po natin ang 4 na bagay mula sa 4 na kabanata din ng aklat ng Pilipos. So dadaanan lang po natin ang ilang mahalagang talatang ito at pulutin po natin ang nais na ibigay ng mensahe ng Panginoon sa atin sa gitna ng kawalan ng katiyakan na ating pong nararanasan. So ano po ang palatandaan na ang isang tao ay nabubuhay para kay Kristo lamang? Una, meron siyang pagnanais na maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Basahin po natin, Philippians chapter 1, verse 20. Sabi niya, ang aking pinakananais. So pansinin niyo po ang sabi niya, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi mapahiya sa anumang bagay. So sa kanyang pinagdaraanan, meron siyang gusto, hindi siya mapahiya. At ang ninanais niya, hindi lamang yung hindi siya mapahiya, kundi sa lahat ng panahon, lalo na ngayon, ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. So, tingnan niyo po, ano ang kanyang pinakananais? Bukod sa, dahil sa kanyang sitwasyon, hindi po siya mapahiya, kundi sa lahat ng panahon, lalo na ngayon.
Alam niyo po, yung prinsipyong ito ni Apostol Pablo ay hindi lamang dahil meron siyang problema o merong suliranin ngayon. Pero sabi niya, actually sa lahat ng panahon, ito na ang kanyang ninanais. Ano yun? Maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Alam niyo po, dahil sa ganitong prinsipyo, dahil sa ganitong motivation, mabigyan ng luwalhati ang Panginoon, kaya nga natin masasabi na hindi siya nagreklamo sa Diyos. Bakit ganon ang kanyang pinagdadaanan? Sapagkat alam niya, buong tapang niyang paparangalan ang Panginoon anuman ang sitwasyon, di ba? Buhay man o kamatayan. Kaya yung sitwasyon niya ngayon, alam niya, gagamitin siya ng Diyos at hindi magbabago yung kanyang passion, hindi magbabago yung kanyang alab because pinahintulutan ito ng Panginoon. And pag pinahintulutan ito ng Panginoon, meron itong magandang resulta. At yun nga ang dahilan. Sumulat din siya para ibalita sa mga taga-Pilipos kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa kanya. And there is good news. Basahin natin ang verse 12. Chapter 1 pa rin. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Pansinin niyo po, ang sinabi ni Apostol Pablo, nakatulong ng malaki. Yung kanyang sinapit, yung sufferings na kanyang naranasan, yung pagkakabilanggo niya, ang kanyang pananaw, nakatulong ng malaki. Saan? Ang sabi doon, sa ikalalaganap ng mabuting balita. Ano po ang naging resulta? Yes, the gospel is preached. Ang result, verse 13, nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako ay nabilanggo dahil sa pagsunod kay Kristo. Kaya yung mga bantay sa palasyo at yung mga naglilingkod sa palasyo, kung babasahin nyo yung chapter 4 sa kanyang huling pagbati, ayan, pati yung mga bantay sa palasyo, naglilingkod sa palasyo ay bumabati na, nagbibigay ng pagbati sa mga taga-Pilipos. Sila ay unti-unti nang lumalapit sa Diyos at nakakakilala sa Panginoon. Ano pa? Verse 14. Ang naging positibong dulot ng kanyang naging kalagayan, ng kanyang pagkakabilanggo, ng mapait na sinapit niya. Verse 14, at ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Nung ginuguhitan ko po ito at talagang minemeditate, napangiti ako. Sapagkat ito ay akmang-akma sa sitwasyon din natin ngayon. Pinahintulutan ng Diyos kung anuman ang krisis na ating nararanasan because God has a good intention also. Kung i-apply nga natin sa ating sitwasyon, siguro yung resulta na nangyari kay Apostol Pablo ay resulta rin ng nangyayari ngayon sa kakristyanuhan o in Christendom. Sige, subukan natin. Palitan lang natin yung mga ilan pero gamitin na natin mismo yung praise report ni Apostle Paul sa verse 12 hanggang verse 14 ng chapter 1. At tayo naman ang mag-praise report. Ito, in our application. Verse 12, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang COVID-19 pandemic ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Amen ba? Yan ang ating praise report. Ang gospel ay lumaganap. Maraming nakakilala sa Panginoon. Meron niyang mga testimony, even atheist, talagang silang hindi naniniwala sa Diyos nung sila ay na-corner sa ganitong krisis. Sila ay nananalangin at humihingi ng tulong sa Diyos. Verse 13, nalaman ng mga tao ang iba't ibang naririto
na ako'y nagsasakripisyo dahil sa pagsunod kay Kristo. So, marami ring nakaalam at na-bless even sa mga Kristiyano ngayon that in spite of what is happening, so merong mga Christian talagang nagsasacrifice, lumilikom ng pondo, tumutulong sa kapatiran at sa mga nangangailangan sa kanilang paligid, sa kanilang komunidad, nagsasakripisyo sa pagsunod kay Kristo, at yung iba naman nagsasakripisyo para mag-conduct ng manalangin, ayan, mag-evangelize, kanilang oras nilalaan sa atin pong online evangelism. At verse 14, at ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa kasalukuyang krisis. Hindi ba totoo rin yan? Maraming mga nanlalamig sa pananampalataya, maraming mga mahihina sa kanilang spiritual life, pero ngayon, because of the quarantine, meron silang time to worship, time to pray, time to read the Bible, biglang medyo lumakas sila sa pananampalataya, sumigla, nagkaroon sila ng buhay, nagkaroon sila ng pag-asa, at sila ay tumibay sa kanilang pananalig. At sa dulo, ang sabi pa ron, hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Minsan pag tinitingnan ko yung internet or yung Facebook, ayan, hindi lamang mga pastor, hindi lamang mga leaders ang gumagawa ng online prayer devotional o kaya ay ng pag-evangelize even through songs and graphics at iba pang mga binabahagi, pati pag-quote ng mga word of God, word of encouragement, at talagang napagpapala yung iba na nakakaranas ng depression. Wow, praise God. Marami ang nangangaral ngayon ng salita ng Diyos. So, it is divine providence. At nakita yon ni Apostol Pablo. At tayo rin ay nakikita natin na merong kamay ang Diyos sa kasalukuyang nagaganap. At alam nyo, pag nakita natin, pag ang puso natin ay nakatuon na luwalhatiin ng Diyos, anuman ang nararanasan natin sa buhay, because of that drive, because of that motivation to really glorify our Lord Jesus Christ, hindi po mababawasan ang ating passion, yung alab, yung apoy sa ating puso, yung ating commitment to really serve the Lord at ganapin yung purpose natin sa ating buhay. Mananatili. Hindi kayang baguhin ang sitwasyon. Alam niyo po, yung fire na nasa puso natin, parang binuhusan pa ng gasolina. Yung crisis natin ngayon ay hindi naging tubig para patayin yung fire na yan, yung zealousness na yan. Ito pa ay nagmistulang gasolina para lalo pa tayong magliyab sa ating Panginoon. Yung mga tao at mga Kristiyanong nabubuhay para kay Kristo, anuman ang kanyang sitwasyon, luluwalhatiin niya ang Diyos. At ang isa doon, hindi magbabago yung purpose ng God sa kanyang buhay. Gagawin niya pa rin yun with passion, with fire, and with zealousness. Alam niyo po, yung desire na yon, na luwalhatiin ang Panginoon, ay yun ang naging dahilan para magkaroon ng positibong filosofiya si Apostol Pablo. Diba? Pansinin niyo po yung kanyang sinabi, para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Parang sinasabi niya, anuman ang kahinatnan ng aking situation, panalo ako. Bakit? Diba sabi niya, bagamat merong pagtatalo sa kanyang kalooban, ano ba ang pipiliin ko? Ang pumanaw na sa mundo o makapiling si Kristo, at ito ay lalong mas mabuti, ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito
Dahil tiyak kung ako'y mabubuhay pa at makasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy sa inyong pananalig sa Panginoon. So anuman ang maging kahinatnan ng kanyang sitwasyon, acquitted man or siya ay ma-execute, ang sabi niya, okay lang. I'm a winner. Anuman ang mangyari. Bakit? Kasi una niya nang dineclare sa mamatay man o sa mabuhay, ang nais ko, parangalan ang Panginoon. So kung mabubuhay siya, patuloy siyang maglilingkod with the same passion and zealousness to help the Philippians sa kanilang spiritual growth. Kung mamatay man siya, pararangalan niya ang Panginoon. Kasi hindi siya give up. Diba? Sabi niya, lumaban ako ng puspusan. Sa sulat niya naman kay Timoteo, lumaban ako ng puspusan. Pinanatili ko ang pananampalataya. Ayan. Natapos ko ang takbuhin. Kaya, luluwalhatiin niya ang Panginoon, mabuhay man o mamatay. Ganun din nawa ang bawat isa sa atin. Paano natin luluwalhatiin si Kristo sa kasalukuyang kalagayan ng bawat isa sa atin? Let's continue to glorify Him sa pamamagitan ng patuloy na paglilingkod po sa Kanya. Hindi kayang baguhin ang ating sitwasyon, yung purpose, yung calling ng Panginoon, yung design niya sa bawat isa sa atin. At sa ganitong pagkakataon pa, lalo pang nai-enhance. And God will continue to be glorified sa pamamagitan din ng ating attitude. Diba? Si Pablo, naluwalhati niya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang positibong attitude din. So pangalawa, ano ang mga palatandaan ng isang tao ay nabubuhay para kay Kristo? Pangalawa po ay yung pagnanais na magkaroon ng kaisipan na tulad ni Kristo. Ano po ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 5? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. So si Apostol Pablo po ay sumusulat sa mga taga-Pilipos na andun siya sa kulungan at ang encouragement niya maging maayos ang kanilang ugnayan sa bawat isa at magiging maayos ang kanilang ugnayan sa bawat isa kung magkakaroon sila ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Kaya kung nais nating mabuhay para kay Kristo, dapat yung ugali ni Kristo ay nais nating magkaroon tayo noon. Maging kagaya ni Kristo. Ano ba yung exhortation ni Paul? Balikan lang natin na unang verses before verse 5. Verse 3 and 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin at pagyayabang. Ayan, okay? So, yung self-interest and conceit, yan po ay resulta ng self-centeredness. Okay? Hindi po yun ang kaisipan ni Kristo. Hindi po yun ang ugali ni Kristo na dapat nating tularan. Sa halip, sabi sa karugtong, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Ito ang nais ng Panginoon na ipamuhay natin. Humility, and itinuturing na ang iba ay higit sa mga sarili. Yung tinatawag nating other-mindedness. Mas tinitingnan yung pangangailangan ng iba kaysa sa sarili. Verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Kapakanan ng iba, hindi lamang ng inyong sarili. At pumasok nga po yung sinabi ni Pablo sa verse 5, magkaroon kayo ng kaisipan tulad ni Kristo. Yun po yung kaisipan na kagaya ng Panginoon. Pagpapakumbaba, itinuturing na higit yung iba kaysa sarili.
ang iniisip, ang pinagmamalasakitan ay kapakanan ng iba at hindi lamang ng sarili. Diba? The great example of our Lord Jesus Christ, 6 hanggang 8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos para sa kanyang sarili. Yung ibang translation merong karugtong nun. For His own advantage. So yung kanyang glory iniwan niya for the sake of others. Dahil sa atin, ang tiningnan niya ang kalagayan natin. Gusto tayong iligtas ng Panginoon. Sa verse 7, sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Namuhay siya bilang alipin. He really served. He became a servant. Ang buhay ng Panginoong Jesucristo rito ay ipinamuhay niya serving others. So hindi lang nabuhay siya para sa sarili niya, pero He ministered to serve others. Siya ay nagpagaling ng may sakit, nagpalaya ng mga inaalipin ng masamang espiritu, nagpakain sa mga nagugutom, nagbigay ng kalinga sa mga napapagod, nalulumbay. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay Diyos, naging tao, naging servant, at naging namatay bilang isang kriminal. For what reason? Para sa bawat isa sa atin. His life is a life of servanthood, service, considering others, yung other-mindedness, pagpapakumbaba. At sabi ni Paul, magkaroon tayo ng ganyang kaisipan. At naniniwala ko, ang taong nabubuhay para kay Kristo ay may ganitong kaisipan. At ipapamuhay niya ang ugali ng ating Panginoon. Nakita natin yan sa halimbawa ni Pablo. Hindi na tayo lalabas ng aklat ng Philippians. Kanina nabanggit din natin sa chapter 1 na naiipit nga siya sa dalawang choice. Pero makikita mo ron na yung kanyang decision, sabi niya, mas gusto kong manatili para lalo pa akong makapaglingkod sa inyo at madala ko pa kayo sa paglago ng inyong pananampalataya. Bagamat mas mabuti na ako ay mamatay na sapagkat makakasama ko na ang Panginoon. Pero pipiliin ko na manatili pa rin para sa inyong paglago at para sa inyong pananampalataya. Diba? Pati yung kanyang decision is influenced by the care of others, yung welfare nung iba, yung other-mindedness, pagtulong sa iba, pagpapalago sa iba. At hindi lamang po siya, yung dalawa niyang kamanggagawa dito po sa chapter 2. Talagang ang chapter 2 ay nandun sa konteksto ng other-mindedness, yung hindi lamang sariling kapakanan ang iniisip, subalit kagaya ni Kristo, mas inuna ang kapakanan ng iba. Kaya kahit kamatayan sa krus, sinuong niya in order to save the world. For God so loved the world. Sino pa yung mga kasama ni Pablo? Si Timothy, Philippians 2:19-20. Sabi niya, umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapunta ko agad riyan si Timoteo. So nabanggit si Timoteo. At mayroon siyang ilang description kay Timothy. Verse 20, wala nang hihigit sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. So yan daw si Timothy. Yung kanyang pagmamalasakit para sa kapakanan ng taga-Pilipos, wala na raw hihigit pa. So si Timothy ay merong pagmamalasakit as testified by Apostle Paul. Kasi verse 21, kinumpara niya ito sa ibang marahil kakilala rin ang Apostol Pablo. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at ang hindi kay Kristo. Sa verse 22,
Pero kayo, alam nyo na patunayan ninyo ang katapatan ni Timoteo, ang kaibahan ni Timothy. Ayan. Siya ay may pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. So Timothy ay mayroong attitude of other-mindedness. Pinahahalagahan ang kapakanan ng iba kaysa sa kanyang sariling interest. Hindi lamang si Timothy, isa pa na kamanggagawa ni Paul, si Epaphroditus, na may ganun ding attitude. Sabi sa verse 25, sa English naman, babasahin ko, "But I think it is necessary to send back to you Epaphroditus." So nabanggit po si Epaphroditus. Sino po siya? The one you sent to take care of my needs. So, si Epaphroditus ay sinugo para yung pangangailangan ni Apostol Pablo ay matugunan. So then, welcome him in the Lord with great joy and honor. Si Epaphroditus po ay babalik sa Pilipos. Taglay-taglay itong letter na ito. Yung pinag-aaralan natin ngayon. Si Epaphroditus ang magdadala. At yamang siya ay darating dyan, welcome him with great joy and honor. Why? Verse 30, because he almost died for the work of Christ. Talagang nagsasakripisyo itong si Epaphroditus. He risked his life to make up for the help you yourselves could not give. Hindi naman kayo makapunta rito. Pero si Epaphroditus ay isinugal niya ang kanyang buhay, ibinuwis niya ang kanyang buhay para yung tulong na papunta sa akin ay makarating. Biruin mo, he risked his life. He almost died. Parang mga frontliners ngayon talagang, we thank you for risking your lives. Ayan. Pero that is the attitude ng mga taong puno ng Kristo. Yung sinasabing para sa akin ang buhay ay si Kristo ay nagnanais na ipakita ang mga katangiang ito. And that is the call of God to each and every one of us kahit sa panahon ngayon ng sufferings at sa panahon ngayon ng uncertainties. Si Pablo ang nagsasuffer sa kulungan, pero yung recipient ng kanyang sulat ay hinihimok niya na magkaroon ng ganitong ugali, na ang iniisip ay kapakanan ng iba, hindi lamang yung kanyang sarili. How can we emulate Christ in our present circumstance? How can we practice other-mindedness? Paano natin maipapakita na mas mahalaga ang kapakanan ng iba kaysa sa interest natin? Diba kahit sa panahon ngayon, maraming nagagalit, nagrereklamo, sari-sari ang complaint na kikita natin sa television. Ayan, okay? Kasi meron daw mga government official, sariling interest muna ang inuuna, yung social amelioration, yung ayuda na para sa mga mahihirap, inuna ang mga kamag-anak na hindi naman ang kailangan. At maraming tao minsan sariling kapakanan ang inaatupag. Pero tayo pong mga mananampalataya, God is calling us to emulate Christ. Magkaroon ng kaisipan kagaya ni Kristo. Ngayon po ang panahon ng pagtulong. Sa panalangin nga natin na kanina doon sa video prayer, di ba merong portion doon na, Panginoon, tulungan mo po kaming maipakita si Kristo sa pamagitan ng pagkalinga sa mga nangangailangan. Lalong higit doon sa mga hindi kayang bilhin ang kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Napakalaki ng pangailangan ng mundo sa panahon ito. Maaring ang tanong natin, anong may tutulong ko? Insignificant ang resources na meron ako. God is not calling us to solve the problem of the whole world. Hindi talaga natin kaya yan. Pero alam ko mga kapatid, malaking pagpapala, maaring maging malaking pagpapala ka sa isang taong nangangailangan
maaring kakilala mo, kapitbahay mo, someone in your community. Praise God. God is calling us na unahin ang kapakanan ng iba higit sa ating sarili. At ito ay pagiging Kristiyano. Yan ay pamumuhay na si Kristo ang nasa ating puso. Pinupuri naman natin ang Panginoon sapagkat we in our community, binabawasan natin ang suliranin ng gobyerno, yung mga nangangailangan sa atin, tayo muna ang tumutulong. Praise God. Alam ko not only in our district sa North District ng NCR, yung ibang mga simbahan namin talagang nagre-report sa akin, naka second wave na raw sila ng pagtulong, naka third wave na, purihin ang Panginoon. And even other district na nakikita ko sa East District, talagang patuloy silang tumutulong sa kanilang komunidad at ipinapadama ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Ako, malaking bagay na po sa kanila minsan yung maitawid yung isang meal o kaya yung isang linggo na kanilang pangangailangan. Praise God. We can emulate Christ sa panahong ito. The third mark of a person who is living for Christ is that he has a desire to know Christ more intimately, not just mentally but experientially. Sa chapter 3, ito naman po yung pangunahing gusto ni Apostol Pablo. Narito po yung kanyang intense desire and even determination. Diba? Basahin po natin. Verse 10 muna tayo. Philippians chapter 3:10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Tanging hangarin, lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. So hindi lang ito mental assent, hindi lamang makilala siya sa utak o sa isip, pero ang sabi niya, maranasan si Kristo, maranasan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang mga paghihirap, at makatulad sa kanya, sa kanyang kamatayan. The experience of Christ ay maranasan niya mismo. Kung paanong kumilos ang Ama nang siya ay binuhay na muli, yung kapangyarihan na bumuhay sa kanya. Gusto raw niya, Apostol Pablo, that same power, ma-experience niya rin. Ito po yung tao, si Apostol Pablo, na sa kabila ng marami ng achievements, sa kabila ng marami ng revelations na natanggap, hindi po siya humihinto. Meron pa rin siyang pagnanasa to know Christ more. Ang isang tao na nagnanais na mabuhay, na ang buhay ay para kay Kristo, ay nagnanasa na kilalanin pa ang Panginoon. Ayaw niya na ma-stuck sa stagnant spiritual life. Yung mga nagsasabing, nabasa ko ng buong Bible, bakit ko pa babasahin na ulit? May hangganan pala, no? Pero everyday, habang tayo ay nabubuhay dito, marami pang pagpapahayag, pagtuturo ang ating Panginoon. At sana hindi tayo humihinto sa ating spiritual progress. Sa verse 8, yung mga nauna pang talata, ang sabi niya, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Praise God. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ano ang lalong mas mahalaga? What is more valuable to Paul? Ang makilala ang Panginoong Hesukristo. Yun daw ang lalong mahalaga sa kanya. Actually, sa mga nauna dito sa verse 8, kasi merong hindi naman niya ipinagmamalaki. Kung meron daw siyang ipagmamalaki, marami siyang actually achievements and credentials. Kasi yung isang
relihiyon doon, yung Judaism, nagsasabing ang pagkakilala sa Panginoon, ang righteousness, to have a relationship with Christ is hindi lang grace through faith, grace plus etc. plus ritual, plus religion, plus circumcision, plus Judaism. Sabi niya, kung if I will depend on the flesh, marami akong pwedeng ipagmalaki. I have a lot of achievements. Kung babasahin mo nga yung verse 5 hanggang pababa, circumcised on the 8 days from the tribe of Benjamin, Hebrews of Hebrews, Pharisees, blameless when it regards to the law, very zealous. Sabi niya, pwede kong ipagmalaki ang lahat ng ito. Pero sa verse 8, anong sabi niya? Inari kong kalugihan ang lahat ng ito, makamtan ko lamang ang mas mahalaga. Anong mas mahalaga sa kanya? Ang pagkakilala kay Kristo na aking Panginoon. Sa susunod na, sa ibandang baba ng verse 8, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Kumbaga ay, sa English sinabi, loss, gain. Diba? Parang economics or accounting term. What is loss? His achievements, his credential. Ano yung mga nabanggit niyang credential? Family background, social status, educational attainment. Nag-aral siya kay Gamaliel. Siya ay naging pariseo dahil sa kanyang karunungan. Yung kanyang moral integrity, moral achievements din. Blameless daw siya when it comes to law. Pero lahat ng ito nasa loss column. Itinuring kong kalugihan. Sa gain column niya, iisa lang. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, this is more valuable. All those I consider rubbish, garbage. Only if I may gain Christ. Makamtan ko lamang siya. Makilala ko pa siya ng lubusan. At ang lahat ng ito is loss. Hindi naman siya, sa totoo lang, hindi masama, hindi evil ang lahat ng ito. Pero kung gagamitin natin para mapalapit sa Diyos, magkaroon ng relasyon sa Kanya, makilala pa natin siya, actually sometimes it becomes hindrance. Ano ang mga bagay minsan na pumipigil sa atin para lalo pang makilala ang Panginoon? Minsan, yung ating mga credentials, yung ating mga achievements, our wealth, our educational background, social status. Amen? Pag makapangyarihan ka, mayaman ka, kaya mong tugunan yung pangangailangan mo. Minsan ayaw mong lumapit sa Panginoon. Pag ikaw ay matalino, minsan ayaw mong paniwalaan ng Biblia nakasulat dito sapagkat matalino ka. Pag ikaw ay lubhang mabait, you are blameless, kagaya ni Pablo, meron kang moral integrity, parang hindi ko kailangan niya, pumunta kayo dun sa mga makasalanan, sa mga preso. Minsan, ito ang nagiging hadlang para makilala ang Panginoon. Sa unang pagkakilala at sa patuloy pang paglago sa Panginoon, sometimes it's also become a hindrance. Hindi tayo mag-grow sa ating faith. Bakit? Kasi mas mahalaga sa atin yung credential, achievements, estado sa buhay, mga material na bagay. Hindi ito evil, hindi ito bad in itself, pero minsan, pag mas pinahalagahan natin, hindi natin lubusang nakikilala ang Panginoon. Kaya sabi ni Paul, sa lost column, all of this garbage. What is more valuable? Si Christ. I want to know Him more. I want to experience Him. Yung kanyang mga experiences, even resurrection from the dead. Yung ultimate desire niya, yung final salvation, yung makapiling na ang Panginoon. Yun na talaga lubusang pagkakilala, face to face. Kaya sa kasalukuyang kalagayan ni Paul, sinasabi natin, merong pagsusumikap o pagpupursige
Sabi niya, mga kapatid, hindi ko ipinalagay na nakamit ko na ang lahat ng bagay. Nagsisikap pa rin ako. Alam niyo po, nawa ganyan din ang ating pagsusumikap. Sa panahon ngayon ng crisis, sa panahon ng nasa quarantine tayo, we are locked down in our home, napakagandang opportunity po, samantalahin natin para lubusan pa nating makilala at maranasan ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Praise God. Kasi nung wala pa itong quarantine, wala po itong problema natin, many of us are so busy with our lives na wala na tayong panahon para lumago sa pananampalataya, makilala pa natin ang Panginoon. 8 oras tayo nagtatrabaho, minsan may 2 hanggang 4 na oras na overtime. Magbabiyahe tayo na it will take, dahil sa traffic, 3 hours or more. Pagod na tayo sa bahay, matutulog na lang tayo. Wala tayong time for prayer, wala tayong time for worship, wala tayong time for Bible reading. Hindi tayo nag-grow, hindi natin nakikilala ng lubusan ang ating Panginoon. And everyday, ganun ang routine. Minsan pati weekend, Sundays, sabi natin time na para sa ating sarili, manonood tayo ng sine, pupunta tayo sa magagandang tanawin, kaya pati church life, wala na rin. Anong ginawa ng Panginoon? Inilagay tayo sa ating mga tahanan, hindi tayo makalabas ang haba ng oras natin para sa pagbabasa ng Biblia, para sa pananalangin, at hindi na natin kailangan pang lumabas para magsimba ngayong linggo, ngayong ginagawa natin na andyan mismo sa harapan ng iyong computer at ng iyong television. Samantalahin natin ang pagkakataong ito during this time of uncertainty and sufferings, kagaya ni Paul, dahil ang buhay niya ay para kay Kristo, ang mabuhay ay para kay Kristo. Gusto ko pa siyang makilala. Nawa yan din ang maging desire ng bawat isa sa atin. Don't stagnate in your spiritual progress. Huwag kang makontento kung nasaan ka na ngayon. Amen? Meron pang sadako pa roon ng ating relasyon sa Panginoon. Let's continue to grow. Move forward. Kalimutan na natin what is behind. Yung mga achievements natin spiritually, marami pang mga nakaraang bago. And last but not the least, paano natin mapapatunayan na tayo ay ang buhay natin ay para kay Kristo? Ano pang isa at huling tanda? Pagtitiwala kay Kristo sa lahat ng pagkakataon. Pag sinasabi natin tayo ay nabubuhay kay Kristo, nagtitiwala tayo sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Kahit si Apostol Pablo, sinulat niya ito nang siya ay nasa isang matinding pagsubok, suliranin. Hindi certain ang kanyang buhay. Pero siya ay nagtiwala sa ating Panginoon. Anong sabi niya sa Philippians 4:13? Favorite verse din ng bawat sa atin. Pero sometimes we misapplied itong teksto na ito. Ang lahat ay magagawa ko. Pag ikaw ay lubusang nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka hihinto dyan. Okay. You cannot do everything in the energy of your flesh, in your own strength, sa iyong lakas, sa iyong talino, at sa iyong resources. Kailangang dugtungan mo, buuin mo yung talata. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa atin. That is trusting Christ. Amen? We can trust Him with everything. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng strength na sa Kanya mismo nangyayari. Paano natin maipapakita sa Kanya ang ating pagtitiwala? What's the expression and the evidence of our trust? Una, panalangin. Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan
tungkol sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamong may pasasalamat. Anong sabi ron? Huwag mabalisa. Alam niyo po, ang panahon ngayon talagang time ngayon na ang tao nagwo-worry, ang tao ay talagang maraming alalahanin. Pero tayo pong mga Kristiyano, the Lord is exhorting us na instead of worry, dalhin natin sa Kanya ang ating mga requests, ang ating sitwasyon, ang ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin. Diba sabi nga, why worry when we can pray? Sabi ng Matthew, walang idinudulot ang pag-aalala. Sige, may pangangailangan ka, punta ka sa isang sulok, maghapong mag-alala ka, darating ba ang iyong pangangailangan? Kaya sabi ng Bible, worry is futile. Walang may tutulong. Pero kung ikaw ay lalapit, idudulog mo raw sa Kanya ang iyong pangangailangan, anong mangyayari? Verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa Kanya, sa kaya nating unawain, ang magbabantay sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya yung iba ay nagtataka, bakit we are so positive? Not in COVID, pero meron tayong positive outlook sa buhay. May positive perspective. Kahit pare-pareho tayo ng nararanasan. Bakit? Kasi dinala na natin sa Diyos ang ating sitwasyon at ang ating mga pangangailangan. At ang Diyos naman, binigyan niya tayo ng kapayapaan. At yung kapayapaan na yon ang nag-iingat sa ating isip at sa ating puso. Tumingin man tayo sa ating paligid, kalmante tayo, we are relaxed because our trust is in the Lord. Pray. Pangalawa, be content. Maging kontento tayo. Hindi man tayo nakatanggap ng mga sinasabing ayuda ng gobyerno, ang Diyos may ibang kaparaanan. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Verse 12 ng Pilipos. Natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Ang isang taong kontento ay may pagtitiwala sa Panginoon. Hindi siya nagmamaktol sa Diyos pag kulang siya. Pag sobra naman siya ay nananagana, pinupuri niya ang Panginoon. Actually, ito yung context ng I can do all things. Ano man ang sitwasyon natin, tayo man ay in plenty or tayo man ay in need, we learn to trust Christ. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay. So contentment is a sign of trusting sa ating Panginoon. And last but not the least, pagtitiwala sa provision ng Panginoon. Chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And my God shall supply all my needs according to His riches and in glory. So purihin po ang Panginoon. Favorite verse na naman natin. Hindi po pwedeng i-claim yan ng mga kahit na kung sino, lalo na yung mga hindi generous, hindi tumutulong sa kanilang kapwa, sapagkat ang context nito, yung taga-Philippians daw na dahil tumugon sa panawagan ng Panginoon, naging generous sila, naging mapagbigay sila, ang Diyos ang magpapala sa kanila ayon sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos. Praise God. We can rely on God as our provider even during this time of crisis, during this time of need. May nakita po akong post, actually natagpa nga ako ng dalawang post na ito. Nakalagay doon, I will end up in this. Pastors, you are a spiritual frontliners. Wow, nakaka-encourage. Thank you for strengthening us with God's Word and in keeping us in your prayers in this crisis. Sa isang post naman, ang nakalagay, your pastor did not stop being your pastor
when the quarantine started. Ayan. So hindi raw huminto ang pagpapastor. Totoo nga, lalo pang naging busy sa pangangaral, pag-conduct ng prayer, devotional, pagtawag sa mga miyembro, kamusta na sila, okay pa ba ang kanilang kalusugan, okay pa ba ang kanilang kinakain. Ayan, okay. So, hindi huminto ang kanilang pangangaral, ang kanilang pag-i-encourage, ang kanilang pananalangin. Alam niyo po kung anong huminto? Yung kanilang love gift, yung kanilang allowance. Walang anumang motibo, sinasabi natin ito para to testify on the goodness of our Lord Jesus Christ. Kasi marami pong testimony ng mga lingkod ng ating Panginoon, even as patotoo namin yan. Of course, we cannot rely on the government funds. Karamihan daw sa amin hindi qualified. We cannot trust our church resources. Hindi makapunta ang tao para magbigay. Pero we are experiencing the provision of the Lord. We are trusting God. Maraming ginagamit na tao ang Diyos at maraming kaparaanan siyang ginagamit. At naniniwala ako na hindi lang kami ng mga lingkod ng Panginoon, but even all of us who are trusting the Lord. Tayo po na tumutugon sa kanyang kalooban na maging mapagbigay, makiklaim natin ang pangakong ito ng Panginoon. And my God shall supply all our needs according to His riches and glory. Purihin po ang ating Panginoon. Sa buhay ni Apostol Pablo, hindi lamang po sa kanyang karanasan, maging sa kanyang encouragement and exhortation to the church in Philippians, na matututo tayo at natuto po tayo na sa panahon ng krisis at sa panahon na merong walang katiyakan, there is uncertainties kagaya ng panahon niya, ay maisa sa pamuhay po natin ito. Nawa patuloy po tayo na mabuhay para kay Kristo. Ang layunin natin, luwalhatiin siya. Makita siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Magnasa tayo na lalo pang lumago para sa Kanya. At magtiwala tayo sa Kanya anuman ang sitwasyon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon and be a blessing. God bless us all. A blessed day, my dear brothers and sisters. We thank God for using Pastor Ben to share God's word to us. Truly, we are reminded that during these times, our hope is anchored on our Lord Jesus Christ. As we continue our worship celebration, let's break bread together as our Lord has commanded. Today, as we break bread, allow me to read scripture to you. It's in Acts chapter 2, verse 46, and it reads, "Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts." Tayo din po mga kapatid ngayon, as we are in this most trying of times, we may be locked down in our houses, pero tayo po ay maaari pa rin po maging masaya at magkaroon ng sincere hearts as the early believers. Thank God for the technology that we have, that we are able to break bread even if we are miles apart. In 1 Corinthians chapter 11, 23 to 26, it reads, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po na Ikaw ang nabayubay sa krus para sa aming mga kasalanan. Maraming salamat na Ikaw ang siyang tumanggap ng mga latay at pahirap para sa aming mga kasalanan. At sa pamamagitan nito, kami ay iyong pinagaling. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake of the bread. In the same way, after supper, He took the cup, saying,
my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat na ang iyong dugo ang tumigis sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat dahil kung wala ang iyong dugo, ay walang pagpatawad ng aming kasalanan. Maraming salamat po sa iyong ginawa para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake of the juice. For whenever you eat of this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Maranatha, Lord. This brings our Sunday celebration to a close. And on behalf of the Lord Jesus, our Redeemer Church, we thank you for joining us today. Bago tayo magtapos, ito ang salita ng Panginoon sa atin. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat na sa iyo kami ay nakasumpong ng pag-asa. Sa aming kawalan, ikaw ang nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Panginoon, maraming salamat na kami ay malayang nakapagpuri, maging kami ay malayo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong buhay at sa iyong dalang pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.